8:00 ng umaga ay nagwawalis na doon sa bakuran ang ina na si Cynthia at bawat dumadaan sa katapat na kalsada ay hindi naiiwasang mapatingin sa kanya. Kahit pa nga mismo ang kapitan ng kanilang barangay na si Benny. "Kapitan, may kailangan po ba kayo?" Nakangiti si kapitan na pinagmasdan pa si Cynthia mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Mahigit 60 anyos na si Kapitan Benny, pero kahit pa na matanda na ito ay napakahilig pa rin nito sa magagandang babae. At isa nga sa kanyang kinahuhumalingan ay ang kapitbahay nilang si Cynthia. "Wala naman, Cynthia. Kailan nga pala uwi ang asawa mo?" Sumagot si Cynthia na huminto nga saglit sa kanyang pagwawalis. "Sa katapusan po nitong taon, Kapitan Benny. May ipapasuyo po ba kayo?" Sumagot si Benny. "Wala naman, Cynthia. Napadaan lang din ako para kamustahin kayo ng anak mo dito. Maayos naman ba ang kalagayan ninyo? Sabihin nyo lang sa akin kapag may hindi magandang nangyayari dito sa bahay ninyo, ha. Lalo pa nga't dalawa lang kayong babae ang nandito." Sumagot si Cynthia. "Huwag po kayong mag-alala. Maayos naman po ang kalagayan namin dito, Kapitan Benny. Nandyan lang naman po sa katabing bahay ang mga lalaking kapatid ng asawa ko. Binabantayan din po nila kami." Napatingin pa si Benny sa katabing bahay kung saan kasalukuyang naroon ang bayaw ni Cynthia na si Arthur. Wala itong pangitaas na damit at kasalukuyan itong nagkakape at naninigarilyo. Seryoso pa itong nakatingin sa matandang kapitan. "Arthur, nandyan ka pala. Mukhang kagigising mo lang, ah." Hindi sumagot si Arthur, bagkus ay seryoso pa rin itong nakatingin kay Benny. Napaismid si Benny bago binalik ang mga mata niya kay Cynthia. "Cynthia, mukhang bantay sarado ka nga talaga ng mga bayaw mo. Lalo pa tong si Arthur, oh. Sige na, dito na muna ako." Hanggang sa lumakad na nga si Benny paalis. Saglit na napatingin si Cynthia kay Arthur at nagtama ang kanilang mga mata. Pero agad din na umiwas ng tingin si Cynthia at pinagpatuloy na niya ang kanyang pagwawalis doon sa bakuran. Hanggang sa lumakad si Arthur palapit sa kanya. "Cynthia, mag-ingat ka dun kay Kapitan Benny, ha. Nakakahalata na ako sa kanya ng sobra. Kitang-kita naman na may gusto siya sa'yo. Kaya pwede ba dumistansya ka sa matandang yun? Hayaan mo. Nandito lang ako para protektahan kayo ni Cecil." Matipid nang umiti si Cynthia. "Maraming salamat, Arthur, ha." Hanggang sa napansin ni Arthur ang tila pasa sa gilid ng mata ni Cynthia. "Teka, ano nangyari dyan, Cynthia?" Mas lumapit pa si Arthur. Hahawak sana siya sa muka ng kanyang hipag, pero marahang tinabig ni Cynthia ang kanyang isang kamay. "Wala nga to, Arthur. Bumangga lang ako dyan sa pinto kagabi kaya may pasatong gilid ng mata ko." Hanggang sa lumabas na doon sa bahay ang 18 anyos na dalagang si Cecil. Ito ay ang nag-iisang anak ni Cynthia at ng kanyang asawa. "Ma, papasok na po ako sa school. Good morning po, Tito Arthur. Himala, maaga po yata kayong gumising ngayon, ah." Bahagyang tumawa si Arthur. "Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kagabi kaya hindi ako nakapag-inom. Papasok ka na ba? Gusto bang ihatid na kita sa school mo?" Sumagot si Cecil. "Hindi na po, Tito Arthur. Kasabay ko po kasi yung mga classmate ko." Sa paglingon ni Arthur ay nakita niya nga doon sa labas ng bakuran ang dalawa pang kaklase ni Cecil. "Ma, Tito Arthur, dito na po ako, ah." Lumakad naman na si Cecil papasok sa school kasama ang kanyang mga kaklase. Sa kasalukuyan ay pare-pareho na nga silang nasa kanilang huling taon sa high school. Hanggang sa magtanong ang kaibigan ni Cecil na si Ana. "Cecil, hindi ba't may tricycle naman yung papa mo? Sana pumayag ka na lang na ihatid niya tayo." Bahagyang tumawa si Cecil. "Ano ka ba naman, Ana? Hindi siya ang papa ko, no? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na nasa Taiwan ang papa ko dahil doon siya nagtatrabaho?" Napakunot ang noo ni Ana. "Eh, sino yung kanina?"
Patuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad nang sumagot si Cecil. Siya si Tito Arthur. Nakababatang kapatid siya ni Papa. Nakatira siya doon sa katabing bahay namin. Napakamot sa ulo si Ana. Ang buong akala ko pa naman siya ang papa mo. Kasi sa tuwing nandun tayo sa bahay ninyo, palagi rin siyang nandoon. Tapos, tumutulong din siya palagi sa mama mo sa paggawa ng mga suman. Sumagot si Cecil. Ganun lang talaga si Tito Arthur. Sinabihan kasi siya ni Papa na bantayan kami palagi ni Mama. Patuloy sila sa kanilang paglalakad at naroon na sila banda sa isang liblib na dako. Mapuno doon at halos walang mga bahay maliban sa isa. Ang nag-iisa na may kalakihan at kalumaan na bahay na tila abandonado. Pero hindi iyon literal na abandonado dahil nakatira doon ang isang Ginoo na nasa 40 anyos na ang edad. Nang mapadaan doon ang tatlong magkakaibigan ay bigla silang napahinto. Teka, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Sambit ni Ana. Tumango sina Cecil at Vicky. Dinig din kasi nila ang isang kakaibang ingay na alam nilang nagmumula sa katulad nilang babae. Hindi naman na sila ganon ka-inosente. Kaya alam nila na ang ingay na yon ay dulot ng isang mainit na kaganapan. Sabay-sabay silang napalingon sa bahay na naroon. Parang galing dyan sa bahay ni Mr. Lopez. Di ba wala naman siyang asawa? Sino kaya yung babaeng kasama niya? Nagkatuwaan pa ang magkakaibigan. Bakit hindi natin silipin para malaman natin? Sambit pa ni Cecil. Hanggang sa pumasok nga sila sa loob ng bakuran. Nakahawak pa sila sa kanilang mga bibig upang pigilan ang kanilang mga pagtawa. Sa paglapit nila doon sa bahay ay mas lalo pa nga nilang narinig ang kakaibang ingay. May kalakasan kasi ito na tila hirap pigilan. May mga binibitiwang salita pa nga ang babae na parabang nakikiusap. May kalakihan ang bahay na yon. Kaya nagawa pang umikot ni na Cecil para mahanap kung saan nanggagaling ang ingay. Hanggang sa nakarating sila sa isang dako ng bahay kung saan tanaw ang isang kwarto na basag-basag na nga ang bintana sa sobrang kalumaan. Sa dakong yun ay nakakasiguro na silang doon sa kwartong iyon na mumutawi ang kaganapan. Sige na Ana, ikaw nang sumilip. Para malaman na natin kung sino yung babaeng kasama ni Mr. Lopez. Napangiwi si Ana. Teka, bakit ako ang sisilip? Ayaw ko nga. Baka mamaya mahuli pa ako ni Mr. Lopez no, tapos ipakulong niya pa ako. Hanggang sa nagsalita na rin si Cecil. Teka nga lang, bakit ba kasi tayo nagtatalo-talo kung sino ang sisilip? Ang mabuti pa, sabay-sabay tayong tatlo. Para kapag nahuli tayo, di sabay-sabay din. Sa ganong paraan, di hindi tayo magsisisihan. Nagkatinginan sina Vicky at Ana. Nakuha rin nila ang punto ni Cecil. Sige, sabay-sabay na tayong sumilip. Tuloy-tuloy pa rin ang ingay doon sa loob ng tila abandonadong bahay. Senyales na namumutawi pa rin doon ang naturang kaganapan. At sa sandaling yon, ay sabay-sabay ngang sumilip ang tatlong dalaga na magkakaibigan. Maingat ang kanilang bawat galaw at nang makasilip na sila doon sa bintana ay sabay-sabay nanlaki ang kanilang mga mata. Kumpirmado na namumutawi nga doon ang kaganapan. Pero ang nagpatigil sa kanilang mga pagkatao ay nang makita nila kung sino ang babaeng kasalo ni Mr. Lopez. Iyon ang kanilang pinakamabait at pinakamahinhin na kaklase na si Leslie. Tuloy-tuloy pa rin ang kaganapan at wala ngang kamalay-malay ang mga ito na nakadungaw doon sa bintana ang tatlong dalaga. Tulala silang tatlo at hindi makapaniwala. Matapos ang nasa mahigit 15 minutong kaganapan ay tuluyan rin itong natapos. Pawisan si Mr. Lopez at binagsak niya ang kanyang sarili doon sa kama na tanging banig lamang ang sapin. Bakanting kwarto lang kasi iyon at ang totoong kwarto ng Ginoo ay nasa ikalawang palapag ng bahay. Medyo hingal din si Leslie na
pinilit pa rin agad na bumangon. Kagad niyang dinampot ang mga pag-aari niya na naroon sa lapag. Agad na rin siyang nagbihis at inayos ang kanyang sarili. Napatingin siya kay Mr. Lopez na naroon pa rin at nakahiga sa kama. Medyo hingal pa rin ito. Mr. Lopez, papasok na po sana ako sa school. Sumagot ang Ginoo. Pwede bang sandali lang? Magpapahinga lang ako. Tumango na lamang si Leslie at naupo sa bakanteng upuan na naroon sa kwarto. Napapatingin siya kay Mr. Lopez na nasa ganun pa ring sitwasyon. Ang katatapos lamang na kaganapan ay hindi naman na bago pa kay Leslie. Iyon na ang pangatlong beses na nagpaubaya siya sa mahigit 40 anyos na Ginoo. At nagagawa niya yon kapalit ng pera. Mayaman kasi si Mr. Lopez. Isa itong negosyante doon sa probinsya. Mag-isa lang ito sa buhay at walang pamilya. Dati itong may asawa pero namatay sa sakit ang kanyang misis nang hindi man lamang sila nagkakaroon ng anak. At sa kasalukuyan ay abala na lamang si Mr. Lopez sa kanyang mga negosyo. At ang kanyang libangan ay ang magagandang dalaga doon sa kanilang probinsya. Bukod kasi sa mapera, kahit paano ay gwapo si Mr. Lopez. Maganda ang tindig ng katawan nito at mestizo ang balat. Kung kaya't madali rin niyang napapapayag ang mga dalaga na kanyang nagugustuhan. Isa na nga doon ay ang dalagang si Leslie. Si Leslie na nakaupo pa rin at naghihintay ng sandaling iyon. Hanggang sa bumangon na nga si Mr. Lopez. Matapos nitong magbihis ay nag-abot nga ito ng malaking halaga ng pera sa dalagang estudyante. Maraming salamat po Mr. Lopez. Dito na po ako. Kailangan ko na pong pumasok sa school. Tumango lamang si Mr. Lopez hanggang sa lumakad na rin paalis si Leslie. Doon naman sa bintana ay umalis na sa pagkakadungaw ang tatlong magkakaibigan matapos nilang matunghayan ang lahat. Naroon pa rin sila sa masukal na parte ng bakuran at nakita pa nga nila ang pag-alis ng kaklase nilang si Leslie. Hanggang sa narinig nila ang boses ni Mr. Lopez sa kanilang likuran. Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Tila tumigil ang mundo ng tatlong dalaga at sa paglingon nila ay nakita nga nila si Mr. Lopez. Seryoso itong nakatingin sa kanila. Si Cecil ang naglakas loob na sumagot. Mr. Lopez, kukuha lang po sana kami ng mangga sa puno. Hindi na po kami nakapagpaalam sa inyo kasi hindi po namin alam na nandito po pala kayo. Pasensya na po ah. Napatingin sa puno si Mr. Lopez. Hindi naman panahon ngayon ng mangga. Kung titingnan nyo, wala namang bunga ang puno. Ano ba talagang pinunta nyo dito? Hindi nakasagot ang tatlong estudyante. Umalis na kayo dito bago ko ipadampot sa mga pulis. Sige na, alis na. Sa takot ng magkakaibigan ay dali-dali rin silang umalis doon sa bahay ni Mr. Lopez. Alas 4 ng hapon ay katatapos lamang maligo ng ina na si Cynthia. Sa paglabas niya doon sa palikuran, ay nakita pa niya ang kanyang bayaw na si Arthur. Kasalukuyan nitong hinihimas ang alaga nitong manok. Napatingin rin ito sa kanya at ngumiti. Umiwas lang ng tingin si Cynthia at agad na siyang lumakad papasok sa kanilang bahay. Sinundan ito ng tingin ni Arthur. Sa mga mata niya ay hindi maitatanggi na may gusto ito sa kanyang hipag. Kahit pa nga na asawa ito ng kanyang kuya. 38 anyos na si Arthur at wala pa rin itong asawa. Pero nagkaroon na ito ng anak sa pagkabinata na 20 anyos na sa kasalukuyan. Si Cynthia naman ay 38 anyos din at kaedad ni Arthur. Sa katunayan ay naging kaklase pa nga ito ni Arthur noong high school. Tipikal na babae lang si Cynthia para kay Arthur. Pero mula nang maging parte ito ng kanilang pamilya ay doon na nagsimulang mapansin ni Arthur ang kagandahan ni Cynthia. Kakaiba ang dating nito para sa kanya.
Doon lang niya naintindihan kung bakit maraming kalalakihan ang nagkakagusto dito. Patuloy na hawak ni Arthur ang kanyang alagang manok hanggang sa naningkit ang kanyang mga mata sa nakita niya doon sa lapag banda sa tapat ng banyo kung saan nanggaling ang bagong ligo na si Cynthia. Nilapitan yon ni Arthur hanggang sa nakita niya ang tali sa buhok ng isang babae. Kay Cynthia siguro to. Hanggang sa lumakad si Arthur papasok doon sa loob ng bahay para iabot niya yon sa kanyang hipag. Sa pagpasok niya doon sa bahay ay hindi niya pa kaagad nakita si Cynthia. Cynthia? Nasan ka? Walang sumasagot hanggang sa nakita niyang bukas ang pintuan ng kwarto. Dumiretso na nga doon ang bayaw na si Arthur. Cynthia? At doon ay nakita na nga niya ang kanyang hipag. Pero natigilan siya nang makita niya ang sitwasyon nito. Wala na pala kasi ang bagay na nakabalot dito kanina. Natigilan din si Cynthia nang makita si Arthur. Ilang segundo silang tulala, lalo pa nga si Arthur na unti-unti pang bumaba ang paningin. Hanggang sa nagkaroon rin siya ng reaksyon at agad siyang lumabas doon sa kwarto. Naku, pasensya na Cynthia. Hindi ko sinasadya. Sa gulat ni Cynthia ay malakas pa niyang naisarado ang pintuan ng kwarto. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Bakit basta-basta kang pumapasok sa kwarto? Naroon pa rin sa labas ng pinto si Arthur. May iaabot lang kasi sana ako sa'yo, Cynthia. Pasensya na talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadyang maabutan kang ganyan. Ilang saglit pa ay lumabas na rin ng kwarto si Cynthia. Sa sandaling yon ay nakapagbihis na ito. Nakita niyang naroon pa nga rin sa labas ng kwarto ang kanyang bayaw. Cynthia, pasensya na talaga ha. Nakita ko kasi tong panali ng buhok doon sa labas. Naisip ko na sa'yo siguro to. Tiningnan ni Cynthia ng seryoso si Arthur. Halatang may inis sa mga mata nito. Kinuha niya rin agad ang panali sa buhok na inaabot ng kanyang bayaw. Sa susunod wag kang basta-bastang pumapasok sa kwarto ha. Lalo pa kapag bagong ligo ako. Napabuga ng hangin si Arthur. Pasensya na talaga. Sige na, dito na muna ako. Lumakad na rin kaagad palabas ng bahay si Arthur. Nagpunta na siya sa katabing bahay na kanyang tinitirhan. Sa pagpasok niya doon ay marahan siyang napasabunot sa kanyang sarili. Nakakainis. Bakit ko ba kasi ginawa yun? Nakakahiya na sobra kay Cynthia. Kapag nalaman yun ni Kuya Dante, sigurado magagalit siya. Napaupo siya sa gilid. Labis siyang nahiya sa nangyari hanggang sa bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Pero napakaganda talaga ni Cynthia. Hindi na nga nawala sa isipan niya ang natanaw ng kanyang mga mata. Kung ano-ano pa ang tumatakbo sa kanyang isipan hanggang sa hindi niya namalayan na nabuhayan na pala siya dahil sa kanyang mga naiisip. Binagsak niya ang kanyang sarili doon sa kama. Makikita ang pagtilapon ng ilang pirasong bagay mula kay Arthur. Hanggang sa nagsimula nga siyang gawin doon ang alam niyang tatapos sa kanyang nararamdaman habang ang kanyang hipag ang nasa kanyang isipan. Wow, Leslie! Ang ganda naman nitong bagong bag at cellphone mo. Saan to galing? Tanong ng kanyang kaklase na si Diana. Marami nga ang namangha kay Leslie nang pumasok siya sa kanilang eskwelahan. Dala ang kanyang mga bagong biling gamit. Nagpadala kasi ng pera si Papa. Di ba nasabi ko sa inyo na nagtatrabaho siya sa Australia? Medyo naiilang pa nga si Leslie. Hindi kasi siya sanay na pinagkukumpulan siya ng kanyang mga kaklase dahil nga sobra itong mahiyain. Pero nang sandaling yon ay naroon din sa classroom ang magkaibigan na sina Cecil at Anna. Nagkatinginan silang dalawa. Alam kasi nila kung saan talaga galing ang pera ni Leslie.
hanggang sa napatingin din sa kanila si Leslie at matipid itong ngumiti sa kanila. Nang matapos ang kanilang klase ay napagkwentuhan pa nga ito ni Ana at Cecil. Naroon sila sa isang park sa loob ng kanilang eskwelahan. Grabe ano? Ang buong akala natin, mayaman talaga ang pamilya ni Leslie. Kasi naikikwento niya na malaki ang sahod ng papa niya na sa ibang bansa. Yun pala, si Mr. Lopez ang nagbibigay sa kanya ng pera kapalit ng pagiging isang babae niya. Sambit ni Ana, napabuntong hininga si Leslie. Pero sa palagay mo Ana, napipilitan lang kaya si Leslie sa bagay na yon? Nagkibit balikat si Ana sa tanong ni Cecil. Pwedeng oo, para lang magkapera siya. Pero pwede rin namang hindi. Malay ba natin kung nasisiyan din pala si Leslie doon? Kasi kung titingnan mo, ang gwapo naman si Mr. Lopez kahit pa na may edad na siya, di ba? Napaisip si Cecil. Kung sa bagay, kung ikaw, tatanungin kita Ana, kung gustuin ka rin ni Mr. Lopez, tapos bibigyan ka rin niya ng pera, papayag ka bang ibigay ang sarili mo sa kanya? Unti-unting napangiti si Ana. Pwede naman. Bakit hindi? Tapos, huhusayan ko ng sobra para ako na palagi ang gustuhin niya at hindi na si Leslie. Natigilan si Cecil sa kanyang narinig. Seryoso ka ba? Ngumiti at tumango si Ana. Seryoso nga talaga ako. Bakit ikaw? Napaisip rin si Cecil. Lalabas na sana sa bibig niya ang kanyang sagot. Hanggang sa biglang tumawa si Ana. Ano ka ba Cecil? Nagbibiro lang ako no? Bakit ko naman ibibigay ang sarili ko kay Mr. Lopez para lang sa pera? Hindi naman ako ganun kadesperado. Siyempre ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaking mamahalin ako at pakakasalan. At mangyayari lang yon kapag nakatapos na ako ng pag-aaral. Bakit ikaw ba Cecil? Papayag ka ba kung gustuin ka ni Mr. Lopez? Bahagyang tumawa ang dalagang si Cecil. Siyempre hindi rin. Bakit ko naman gagawin yon? Teka, umuwi na nga tayo. Nasaan na ba si Vicky? Kanina pa tayo naghihintay dito ah. Naroon nga kasi sila sa park para hintayin si Vicky hanggang sa nakita nila ang pagdating ng isang tricycle. Cecil, tingnan mo. Hindi ba't ang Tito Arthur mo yan? Nakita nga ni Cecil ang kanyang tiyuhin na si Arthur dala ang tricycle nito hanggang sa may binuhat itong kahon at pumasok ito sa opisina ng eskwelahan. Ano kayang ginagawa dito ni Tito Arthur? Tanong ni Cecil. Sumagot naman si Ana. Hindi ko rin alam. Baka naman may nililigawan siyang teacher dito sa school. Hindi ba't nasabi mong wala pang asawa yung tiyuhin mo? Hanggang sa napangiti pa si Ana at napapisil sa braso ni Cecil. Hindi naman nakakapagtaka kung gustuin siya ng mga teachers dito sa school no? Kahit pa na tricycle driver lang siya. Mabait naman kasi ang Tito Arthur mo at hindi mo tatanggi na gwapo talaga siya. Matangkad tapos moreno. Para siyang bida sa mga action na pelikula. Napangiwi si Cecil. Teka, may gusto ka ba kay Tito Arthur? Napahawak sa bibig si Ana. Tatawanan mo ba ako kung sasabihin kong oo? Napailing na lang na natatawa si Cecil. Kung sa bagay, kahit naman ako napansin ko na gwapo rin talaga si Tito Arthur. At saka marami talagang babae dito sa probinsya na nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa muli na ngang lumabas doon sa opisina si Arthur. Doon lang niya nakita ang pamangkin niyang si Cecil, pati na rin ang kaibigan nitong si Ana. Tito Arthur, ano pong ginagawa niyo dito sa school? Sumagot naman si Arthur. Cecil, ikaw pala. Binigyan kasi ako ng trabaho ng principal niyong si Mrs. Castro. Ako ang mag-aatid ng mga dokumento dito sa school, pati na rin doon sa isa pang school sa kabilang bayan. Teka, tapos na ang klase, di ba? Ang mabuti pa, sumabay na kayo sa akin umuwi. Agad-agad na tumayo si Ana. Sige po Tito Arthur, sasabay po kami sa inyo. Napangiwi si Cecil. Halata kasi niya si Ana na nagpapapansin nito sa kanyang tiyuhin. Pero sa huli ay sumang-ayon na nga rin si Cecil.
Sumabay sila sa tricycle ni Arthur. Parehong umupo sa loob ng tricycle sina Cecil at Ana. Sa kasagsagan ng kanilang biyahe ay lumabas pa nga ang kakulitan ni Ana. Dahil nga may gusto ito sa tiyuhin na si Arthur ay madalas ang pagsulyap dito ng dalaga. Paminsan-minsan pa ay kinakalabit ito ni Ana at nagpipigil ito ng tawa. Sinisita naman siya ni Cecil. Napapansin naman ni Arthur ang ginagawa ni Ana. Alam niyang may gusto ito sa kanya pero hindi na lang niya ito pinapansin. Wala kasi sa bokabularyo niya ang magkagusto sa babaeng malayo ang pagitan sa kanyang edad. Patuloy ang kanilang biyahe nang biglang tumirik ang tricycle sa liblib na dako ng daan. Kaagad rin na bumaba sina Ana at Cecil. Mang Arthur, ano pong nangyari? Tanong ni Ana. Nagkakamot sa ulo si Arthur. Hindi ko nga rin alam kung bakit biglang tumigil yung makina. Teka, ako nang bahala. Baka may kaunti lang problema. Sinimulan ngang kalikutin ni Arthur ang makina ng kanyang tricycle. Nakatingin lang dito si Ana na tila nagpapakyut pa. Hanggang sa humawak si Cecil sa kanyang braso. Ana, tingnan mo kung nasan tayo. Sa paglingon ni Ana ay napatigil din siya. Napagtanto nila na doon pa sila napahinto sa tapat ng bahay ni Mr. Lopez. Hanggang sa nakita nga nila ang Ginoo. Nakatingin ito sa kanila. Kabado ang dalawang dalaga, lalo pa nga nang makita nilang lumakad ito palabas ng bahay. Nagkataon na napaandar na ni Arthur ang kanyang tricycle. Okay na, sumakay na ulit kayo at aalis na tayo. Hindi sumagot ang dalawang dalaga. Hanggang sa nakita na rin ni Arthur si Mr. Lopez. Lumabas ito ng bahay. Nagtama pa ang mga mata nila nito. Lumakad si Mr. Lopez paalis hanggang sa tuluyang nakalayo ito. Napansin ni Arthur na parabang takot dito ang dalawang dalaga. Bakit parang takot na takot kayo kay Mr. Lopez? May ginawa ba siyang hindi maganda sa inyo? Cecil, pagsabi ka sa akin ng totoo. Anong ginawa sa inyo ni Mr. Lopez? Nakayuko na sumagot si Cecil. Wala po, Tito Arthur. Hindi pa rin kumbinsido ang naturang tiyuhin. Alam ko kung ano ang karakas ng lalaking yan. Marami akong naririnig tungkol sa kanya na mahilig daw siya sa mga dalaga estudyante. Kaya kung may ginawa man sa inyo yan si Mr. Lopez, wag na wag kayo matatakot na magsumbong sa akin ha. Lalong-lalo ka na, Cecil. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang kanyang pamangkin. Sige po, Tito Arthur. Hindi naman na ulit nagtanong pa si Arthur hanggang sa tuluyan na nga silang umalis sa lugar na kanilang hinintuan. Alas 11 ng gabi nang dumating doon sa bahay ni Arthur ang 30 anyos na si Melissa. Naging karelasyon ito ni Arthur ng 2 buwan hanggang sa dumating ang punto na inayawan na nga ito ni Arthur. Sige na, makakaalis ka na. At pwede bang huwag ka nang babalik dito? Hindi ko akalain na ganyang klase ka pala ng babae. May kotse lang yung lalaki. Sinakyan mo na. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo dito. Sa galit ni Melissa ay padabog niya pang tinulak si Arthur hanggang sa padabog na nga itong lumakad paalis. Napabuntong hininga si Arthur at napaupo doon sa kanyang sala. Hanggang sa muling may kumatok sa pintuan. Naisip niya pa noong una na marahil ay si Melissa iyon. Pero narinig niya ang boses ni Cecil. Tito Arthur? Tito Arthur, gising pa po ba kayo? Sa boses ni Cecil ay halatang natataranta ito. Agad ring binuksan ni Arthur ang pintuan. Tito Arthur, tulungan niyo po ako. Si Mama po kasi eh. Kaagad na kinabahan si Arthur. Bakit? Ano nangyari kay Cynthia? Tumakbo rin agad ang dalaga. Sumunod po kayo sa akin, Tito Arthur. Nakarating sila doon sa madilim na kalsada hanggang sa nakita nila si Cynthia doon sa harap ng tindahan na nakasarado. Wala itong malay at halatang marami ang nainom nito. Pinilit itong ibangon ni Arthur.
Cynthia, Cynthia, gumising ka. Ano ba nangyari sa'yo? Naamoy ni Arthur ang bibig ni Cynthia at doon lang niya napagtanto ang sitwasyon nito. Cecil, tulungan mo ko. Ibangon natin siya. Pinilit nga nilang ibangon si Cynthia dahil hindi ito gumigising. Sa huli ay binuhat na lang ito ni Arthur pauwi doon sa bahay. Nang makarating sila doon sa bahay, ay inupo ni Arthur si Cynthia doon sa upuan na nasa balkonahe sa tapat ng pinto ng bahay. Cecil, ano ba talaga nangyari sa mama mo? Bakit nag-inom siya ng ganito? Napayuko ang 18 anyos na dalaga at napabuntong hininga. Kanina, naabutan ko po siyang umiiyak. Nag-away po sila ni Papa. 3 araw po kasing hindi sumasagot sa tawag si Papa eh. Tapos bigla pong may nag-send kay Mama ng picture na may ibang kasamang babae si Papa doon sa Taiwan. Natigilan si Arthur sa kanyang narinig. Ang papa mo? May ibang babae? Parang hindi naman yung magagawa ni Kuya Dante. Kita mo namang mahal na mahal niya ang mama mo. Kayong dalawa. Kaya siguradong hindi niya magagawa yun. Malungkot na sumagot si Cecil. Kahit naman po ako, Tito Arthur. Ayaw ko rin naman po sanang maniwala nung una. Pero nung nakita ko po yung pinadalang picture, may kasama po talagang babae si Papa. Magkahawak pa nga pong kamay nila eh. Napatingin si Arthur kay Cynthia at labis na awa ang naramdaman niya para dito. Hanggang sa bahagyang gumising si Cynthia. Nasaan ako? Saan niyo ko dinala? Kaagad itong inalalayan ni Arthur. Cynthia, nandito ka na sa bahay. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit nag-inom ka ng ganyan? Hirap pang sumagot ang babaeng asawa. Si Dante. Ayaw ko nang makita kahit kailan si Dante. Ayaw ko na sa kanya. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Napabuntong hininga si Arthur. Cecil, ang mabuti pa, ipagtimpla mo ng kape ang mama mo. Sumunod din kaagad ang dalaga. Sige po, Tito Arthur. Muling napasandal si Cynthia at papikit-pikit pa rin ang mga mata nito. Sa pagbalik ni Cecil ay may dala na nga itong kape para sa kanyang ina. Kinuha ito ni Arthur para ipainom kay Cynthia. Cynthia, humigop ka nitong kape para mainitan na sikmura mo. Dahan-dahan lang at baka mapasok ka. May kaunting malay na si Cynthia at maingat nga itong humigop sa mainit na kape hanggang sa magsalita si Cecil. Tito Arthur, pwede po bang kayo na po muna ang bahala kay Mama? Sobrang inaantok na po kasi talaga ako eh. Maaga rin po kasi ang pasok ko bukas sa school. Tumango si Arthur. Okay, sige. Matulog ka na at ako nang bahala sa nanay mo. Pumasok na nga doon sa bahay si Cecil para magpahinga na. Matindi na rin kasi talaga ang antok na nararamdaman nito. Naiwan na lang doon sa balkonahe sa labas sina Arthur at Cynthia. Cynthia, sige lang. Humigop ka lang nitong kape. May tatawagan lang ako. Bahagyang lumayo si Arthur para tawagan ang isang tao at ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Dante. Hello Kuya Dante. Totoo bang may babae ka dyan sa Taiwan? Hindi pa kaagad nakasagot si Dante. Arthur, hindi ko alam kung bakit nagawa ko to. Nag-iingat naman ako pero hindi ko alam kung sino ang tarantadong kumuha sa amin ng picture at pinadala kay Cynthia. Sa salitang narinig ni Arthur ay nakumpirma niya na totoong nagloko si Dante. Kuya Dante naman, bakit mo nagawa yun? Bakit mo niloko si Cynthia? Mahal na mahal ka ng asawa mo. Alam mo ba nag-inom siya ng sobra dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman niya ngayon? Maririnig ang buntong hininga ni Dante. Pasensya na. Nalungkot lang talaga ako. Hindi biro ang malayo sa pamilya.
Hanggang sa nakilala ko si Yvette. Siya ang naging karamay ko dito eh. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala ako nahuhulog sa kanya. Pero maniwala ka sa akin. Wala akong plano ipagpalit si Cynthia. Kaya pwede ba hayaan mo na muna ako dito? Hanggang sa tinapos na nga ni Dante ang tawag. Hello, Kuya Dante. Kuya Dante, nandiyan ka pa ba? Napabuga ng hangin si Arthur hanggang sa muli siyang napatingin kay Cynthia na naroon pa rin sa balkonahe. Tutumba na ito habang nakaupo kaya mabilis na nagtungo doon ng naturang bayaw. Mabuti at nasalo niya ito at hindi ito tuluyang nahulog sa lapag. Cynthia! Cynthia, ayos ka lang ba? Hanggang sa tumapon pa nga ang kape sa damit ni Cynthia. Mabuti na lamang ay hindi na ito masyadong mainit. Sinandal ni Arthur si Cynthia doon sa kinauupuan nito. Sa puntong yon ay tila malalim na ang tulog ni Cynthia. Napabuntong hininga si Arthur habang nakatingin sa kanyang hipag. Paano ba to? Hindi naman kita pwedeng hayaang matulog ng ganyang kadumi. Tulog na pa naman na si Cecil. Bahala na nga. Maingat na binuhat ni Arthur si Cynthia at dinala nga ito doon sa kwarto. Hiniga ni Arthur sa kama ang kanyang hipag. Cynthia, kailangan ko palitan ng damit mo ha. Hindi kita pwedeng hayaan na matulog ng ganyan. Nagsimula ngang maghalungkat doon sa cabinet si Arthur. Naghanap siya ng damit na ipapalit sa suot ng kanyang hipag. Hanggang sa nakita niya doon ang isang puting t-shirt. Matapos niyon ay naupo siya sa gilid ng kama. Maingat niyang binangon si Cynthia. Doon ay nagawa niyang titigan ng malapitan ang mukha nito. Ang ganda mo, Cynthia. Ewan ko ba kung bakit nagawa ka pa rin lokohin ni Kuya Dante. Papalitan lang kita ng damit ha. Huwag ka sana magalit sa akin. Hanggang sa ginawa na ngayon ni Arthur. Maingat ang kanyang bawat kilos. Iniwas niya ring mapatitig doon. Pero muling napahiga si Cynthia nang hindi pa ito napapalitan ni Arthur. Dahil doon ay nabigyan ng pagkakataon si Arthur na mapatingin kay Cynthia. Natulala siya at naging malalim ang kanyang paghinga. Hindi pa niya kaagad naawat ang kanyang sarili. Hanggang sa nakaramdam siya ng kung ano at tuluyan siyang nabuhayan. Nang maramdaman yon ni Arthur, ay agad din siyang napatayo at tumalikod. Nakakainis. Hindi tama to. Hindi ko dapat maramdaman ng ganito kay Cynthia. Pinakalma ni Arthur ang kanyang sarili nang maramdaman niyang unti-unti nang nawala ang bumabalot sa kanyang pagkatao ay muli na siyang humarap kay Cynthia. Naupo siya sa gilid ng kama at muli na nga niya itong binangon. Pero biglang dumilat ang mga mata ni Cynthia. Nagtama ang mga mata nila ni Arthur. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Hanggang sa magsalita si Cynthia. Dante? Sumagot si Arthur. Cynthia, hindi ako si Kuya Dante. Ako to si Arthur. Lalo pang tumitig si Cynthia kay Arthur. Arthur, anong ginagawa mo dito? Kaagad na nagpaliwanag si Arthur. Cynthia, wala akong ginagawang masama sa'yo. Tinutulungan lang kita magbihis. Kailangan mapalitan ng damit mo dahil natapunan ka ng kape kanina. Napatingin pa si Cynthia sa kanyang sarili. Doon niya napagtanto ang kanyang sitwasyon at napatakip siya gamit ang kanyang mga kamay. Bahagya rin siyang lumayo kay Arthur. Umayos naman ang pagkakaupo ang naturang bayaw at umiiwas ito ng tingin. Ano ba nangyari sa'yo, Cynthia? Bakit ka nag-inom ng ganyan? Napayuko si Cynthia hanggang sa maririnig ang kanyang paghikbi. Napabuga ng hangin si Arthur. Muli siyang nakaramdam ng awa para sa kanyang hipag. Lalo pa nga at iyon ang unang beses na umiyak ito sa kanyang harapan. Arthur, si Dante.
May ibang babae si Dante. Hagulgol ang iyak ni Cynthia. Napahawak ito sa kanyang batok at halatang masakit pa rin ang kanyang ulo. Sige lang, Cynthia. Umiyak ka lang. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Patuloy sa pag-iyak si Cynthia habang si Arthur ay nakaupo lang sa gilid ng kama. Medyo madilim sa kwarto dahil nakapatay ang ilaw. Hanggang sa unti-unti ring tumahan si Cynthia. Doon ay kinuha ni Arthur ang puting t-shirt na kinuha niya kanina doon sa cabinet. Inabot yon ni Arthur kay Cynthia. Cynthia, suotin mo na to. Baka lamigin ka pa. Doon ay muli nang umangat ang paningin ni Cynthia at napatingin siya sa kanyang bayaw. Bahagya siyang lumapit dito at kinuha rin ang inaabot na damit. Sige na, Cynthia. Dito na muna ako. Kaya mo naman ang sarili mo, di ba? Babalik na muna ako sa bahay. Tatayo na sana si Arthur nang biglang humawak si Cynthia sa kanyang braso. Tumitig si Cynthia sa mga mata ni Arthur. Cynthia, anong problema? Hindi sumagot si Cynthia. Nanaig ng ilang segundo ang katahimikan hanggang sa bigla na lamang hinalikan ni Cynthia ang kanyang bayaw. Labis na napatigil si Arthur nang madama niya ang matamis na halik mula sa kanyang hipag. Tulala lang siya habang patuloy si Cynthia. Tumagal ang halik na yon ng nasa 15 segundo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Arthur hanggang sa magsalita si Cynthia. Arthur, dito ka muna. Pakiusap. Kailangan kita ngayong gabi. Malalim ang paghinga ni Arthur habang nakatitig kay Cynthia. Hindi pa rin siya sumagot pero tumango siya. Senyales na pumapayag siya sa kagustuhan ng kanyang hipag. Sige, Cynthia. Dito lang ako. Hindi kita iiwan ngayong gabi. Makikita na unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Cynthia. Sa pagtama ng kanilang mga mata ay muli na ngang namutawi ang matamis na halik. Sa sandaling yon ay mas malalim na ito na may halong matinding pananabik. Hanggang sa binagsak nilang pareho ang kanilang mga sarili doon sa malambot na kama. Sumabay silang dalawa sa agos. Makikita na isa-isang tumitilapon sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa kanilang mga sarili hanggang sa wala na ngang matira sa kanilang pareho. Hingal sila nang maghiwalay ang kanilang mga labi pero nanatili silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Walang salita na lumalabas sa kanilang bibig pero tila nag-uusap ang kanilang mga isipan. Tila ba ramdam nila na pareho ang kanilang mga hangarin. Muling hinagkan ni Arthur si Cynthia at hindi na nila nagawa pang awatin ang kanilang mga sarili. Doon sa kwarto ay tuluyang namutawi ang isang kaganapan. Nawala na sa isipan nila ng sandaling iyon kung ano ang totoong relasyon na sa kanila ay namamagitan. Eksakto 12:00 ng gabi ay nagsimulang manaig doon sa bahay ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na senyales ng pagkakaisa ng dalawang tao. May kalakasan nito at hirap itong pigilan ni Cynthia. At hindi sinasadya na umabot nga ang ingay hanggang sa kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto kung saan natutulog ang dalagang si Cecil. Dahil doon ay bahagya itong naalimpungatan. Bahagyang bumangon si Cecil at papikit-pikit pa ang kanyang mga mata. Ano ba ang ingay na yon? Ang lakas naman. Doon siguro galing sa bahay ni Tito Arthur. Baka yung girlfriend na naman niyang mahadera. Dahil na nga rin sa sobrang antok ay hindi na ito pinansin pa ni Cecil at muli na siyang natulog. Lingid sa kanyang kaalaman na ang naturang ingay ay mula sa kanyang ina na si Cynthia. Si Cynthia na pansamantalang kinalimutan ang kanyang asawa
at nagpaubaya sa kanyang bayaw na si Arthur. Alas 8 ng umaga ay nakahanda na si Cecil para pumasok sa eskwela. Aalis na sana siya pero saglit siyang napatingin sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Grabe, alas 8 na pero tulog pa rin si mama. Sobrang dami kasi niyan nainom kagabi. Lumapit sa pinto si Cecil at kumatok. Ma? Matulog pa rin po ba kayo? Papasok na po ako sa school. Dahil sa pagkatok ni Cecil ay nagising nga si Cynthia doon sa loob ng kwarto pero hindi niya nagawang buksan ang pintuan. Agad na rin kasing umalis ang kanyang anak. Medyo nabigla pa si Cynthia nang mapagtanto niyang walang anumang bagay ang nasa kanyang sarili. Ang kanyang mga pag-aari ay nagkalat pa rin doon sa lapag. Hanggang sa napatingin siya sa kanyang tabi. Doon ay nakita niya nga ang kanyang bayaw na si Arthur. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Saka lamang naalala ni Cynthia ang namutawing kaganapan sa nagdaan na gabi. Nakatingin lang siya kay Arthur. Katulad niya ay wala rin itong anumang bagay sa sarili at nagkalat rin ang mga pag-aari nito sa lapag. May pagsisisi na nararamdaman si Cynthia pero nang maalala niya ang naganap sa nagdaan na gabi ay gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Para bang nawala ang kanyang pagsisisi. Aminado siya na nasiyahan siya ng sobra sa bagay na pinagsaluhan nila ng kanyang bayaw. Bahagyang gumalaw si Arthur. Lalo pang napangiti si Cynthia at kinumutan niya ito. Bandang alas 9 ng umaga nang magising naman na si Arthur. Naroon pa rin siya sa kwarto ni Cynthia pero wala na doon ang kanyang hipag. Kaagad siyang bumangon at inayos na ang kanyang sarili. Sa paglabas niya ng kwarto ay nakita niya doon sa kusina si Cynthia. Ngumiti ito sa kanya. Gising ka na pala Arthur. Dito ka na mag-almusal. Nagluto ko ng pagkain para sa ating dalawa. Halika na. Natigilan si Arthur. Sa tagal kasi nilang magkakilala ni Cynthia ay tila doon lang ito naging mabait sa kanya. Madalas kasi dati ay hindi naman siya nito pinapansin at kung minsan ay sinusungitan pa nga siya nito. Sa huli ay sumabay nga si Arthur kay Cynthia doon sa hapagkainan. Tahimik lang silang pareho pero makikita na masaya ang umaga ni Cynthia. Malayong malayo sa lungkot na nararamdaman nito kahapon hanggang sa binasag nga ni Cynthia ang katahimikan. Arthur, iyong kagabi. Napatigil si Arthur sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng ilang at umiiwas ito ng tingin. Cynthia, hindi ko naman sinasadya yun eh. Sana hindi na makarating kay Kuya Dante ang tungkol dun ah. Nadala lang din talaga ako at hindi ko napigilan ang sarili ko. Pasensya na talaga Cynthia. Sumagot naman na si Cynthia. Arthur, hindi naman ako galit sa iyo eh. Sa totoo lang, ako naman tong may kasalanan kung bakit naganap sa atin ang bagay na yun kagabi. Alam kong mali pero gusto ko lang malaman mo na napasaya mo ako ng sobra. Kahit pa na niloko ko ni Dante. Para bang nakalimutan ko na kagad yung nararamdaman ko dahil sa pinaranas mo sa akin. Hindi makapaniwala si Arthur sa kanyang mga narinig. Napabuga siya ng hangin. Katulad ng palagi kong sinasabi sa inyo ni Cecil. Nandito lang ako palagi para sa inyong dalawa. Napangiti si Cynthia sa kanyang narinig. Doon ay napangiti na lang din si Arthur. Bandang alas 4 ng hapon ay pauwi na sa bahay ang dalagang si Cecil. Hindi niya nakasabay pauwi ang mga kaibigan niyang sina Ana at Vicky. Naroon na siya banda sa liblib na lugar nang biglang bumusina ang malakas na kotse na mabilis ang takbo. Napatili pa sa gulat si Cecil at napaupo doon sa tabi ng kalsada. Nakakainis! Mabangga ka sana! Sigaw pa ni Cecil. Nang makita niya ang kotse
ay napagtanto niya na sasakyan yon ni Mr. Lopez hanggang sa huminto nga ito sa tapat ng bahay nito. Kinabahan si Cecil kaya agad siyang nagtago sa likod ng mga puno at sa kanyang pagsilip ay nakita niyang bumaba na nga ng kotse si Mr. Lopez. Pero ilang saglit pa ay bumaba rin doon ang kaibigan niyang si Ana. Napahawak si Cecil sa kanyang bibig at hindi siya makapaniwala. Anong ginagawa ni Ana? Bakit siya sumama kay Mr. Lopez? Hanggang sa pumasok nga sina Ana at Mr. Lopez doon sa bahay. Malakas naman na ang kutob ni Cecil ng sandaling iyon. Alam niyang ginagawa yon ni Ana para sa pera. Siguro nainggit siya kay Leslie. Pero hindi pa rin siya dapat pumayag na sumama. Para makasiguro ay naglakas loob si Cecil na pumasok rin doon sa bahay. Nagpunta siya sa likurang bahagi ng bakuran hanggang sa narinig niya nga ang pag-uusap ni na Mr. Lopez at Ana. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na pababalikin dito si Leslie. Kaya pwede ka na sumama sa akin kahit kailan mo gusto. Halika na dito. Napakaganda mo talaga. Hanggang sa maririnig ang pagtawa ni Ana na parabang kinikiliti. Napahawak si Cecil sa kanyang bibig. Sa naririnig kasi niya ay parabang gusto rin talaga ni Ana si Mr. Lopez. Naisip niya na hindi rin talaga malabo iyon dahil malakas din naman talaga ang dating ng Ginoo. Ilang saglit pa ay nagkaroon na ng katahimikan. Napapaisip naman si Cecil. Pero ilang segundo lamang pala mananaig ang katahimikan dahil nagsimula na nga ring marinig kaagad ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na alam niyang nagmumula sa kaibigan niyang si Ana. May kalakasan yun at dinig din ang tila langit-ngit ng kama. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cecil. Doon sa sira-sirang bintana ay maingat siyang sumilip. At nang masilip na niya ang loob ng kwarto, ay nakita na nga niya ang kasalukuyang nagaganap doon. Ang bagay na pinagsasaluhan ni na Ana at Mr. Lopez. At sa nakikita ni Cecil ay nahalata niyang hindi napipilitan ang kanyang kaibigan. Halatang gusto rin talaga ito ni Ana. Hindi pa agad doon umalis si Cecil. Nanatili ang mga mata niya sa kaganapan. At nang sandaling yon ay nakatutok ang mga mata niya sa reaksyon ni Ana. Hanggang sa tila unti-unting nag-iba ang pakiramdam ni Cecil. Pakiramdam niya ay para ba siyang nilalagnat. Hindi niya alam kung ano iyon pero alam niyang nasisiyahan siya sa kanyang nakikita. Napapalunok pa siya ng laway na hindi niya maintindihan. Sa huli ay bumaba na nga si Cecil at tumigil na sa panonood. Malalim ang kanyang paghinga. Ano ba itong nangyayari sa akin? May parte pa sa kanyang pagkatao na para bang gusto niyang pumasok doon sa kwarto at makisali sa kaganapan sa pagitan ni na Ana at Mr. Lopez. Napatingala pa ulit doon sa bintana si Cecil dahil tila lalo pang lumakas ang ingay na nagmumula sa kanyang kaibigan. Hindi tama na nararamdaman ko to. Hanggang sa tumakbo na nga paalis si Cecil. Habang naglalakad siya ay pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Doon ay nakakasiguro na siya sa kanyang nararamdaman. Naroon ang kanyang pagnanais. Wala pa siyang karanasan sa bagay na yon pero tila ba gusto na niya itong danasin. Lalo pa nga sa mga oras na yon. Alas 5 na ng hapon nang makauwi doon sa bahay si Cecil. Naupo siya saglit doon sa balkonahe para magpahinga. Kahit paano ay kalmado na siya. Wala na ang kaninang bumabalot na init sa kanyang pagkatao. Habang nakaupo doon sa balkonahe si Cecil ay napatigil siya nang marinig niya ang mga pagtawa ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin na si Arthur. Napakunot ang noo ng dalaga. Tumatawa na si Mama. Parang kahapon lang umiyak siya dahil may ibang babae si Papa. Sumilip doon sa loob ng bahay si Cecil. Hindi niya nakita doon ang kanyang ina hanggang sa nagpunta pa nga siya sa likod bahay
kung nasaan ang banyo. May kusina rin doon kung saan sila nagluluto. Doon nakita ni Cecil si Cynthia. Malaki ang ngiti nito habang nagluluto at kakwentuhan si Arthur. Madalas ang pagkukulitan ng mga ito na nagre-resulta sa kanilang masasayang tawa. Hindi naiwasan ni Cecil ang mapangiti. Kahit paano ay masaya siya na makitang nakangiti na ulit ang kanyang ina. Nagpupunta pa si Arthur sa likuran ni Cynthia at bubulong sa isang tenga nito. Matapos niyon ay muli silang magtatawanan. Hanggang sa napatigil na nga rin ang mga ito nang makitang dumating na pala ang dalagang si Cecil. Bahagyang naglayo ang mga ito. Cecil anak, nandyan ka na pala. Malapit na matapos tong niluluto ko ba? Tapos sabay-sabay na tayong kumain. Dito na rin kakain ng Tito Arthur mo. Sumagot si Cecil. Sige po ma. Matapos magluto ni Cynthia ay sabay-sabay na nga silang kumain doon sa ilalim ng puno kung saan mayroong malaking mesa. Naroon ang pagtataka ni Cecil sa nakikita niya kina Cynthia at Arthur. Nakasanayan kasi niya na hindi naman nagpapansinan ang mga ito. Pero nang sandaling yon ay sobra na silang magkasundo. Hindi naman nabigyan yon ng mali siya ni Cecil dahil masaya rin siyang makita na masaya na ulit ang kanyang ina. Alas 10 ng gabi ay katatapos lang maligo ng ina na si Cynthia. Nakasanayan niya kasing maligo parati bago matulog. Hanggang sa nakita niya nga doon sa balkonahe ang kanyang anak na kasalukuyan pa ring nag-aaral. Cecil anak, bakit hindi ka pa natutulog? Sumagot si Cecil. Tinatapos ko lang po itong mga assignment ko. Tapos matutulog na rin po ako maya-maya. Tumango si Cynthia. O sige, huwag mong kalimutang isarado ang pinto pati na rin tong bintana ha. Sige na, papasok na ako sa kwarto at kanina ko pa gustong matulog. Pumasok na nga rin doon sa bahay si Cynthia at dumiretso na ito doon sa kwarto. Pinagpatuloy naman na ni Cecil ang kanyang pagsagot sa kanyang mga assignment. Pero ilang saglit lamang ay dumating doon ang kanyang tiyuhin na si Arthur. Tito Arthur, bakit po? Nakangiti si Arthur, halatang masaya ito. Mukhang busy ka masyado dyan ah. Nasaan pa lang mama mo? Sumagot si Cecil. Pumasok na po siya sa loob. Matutulog na daw po siya, Tito Arthur. Nagpatuloy si Cecil sa pagsagot ng kanyang mga assignment. Pero agad din siyang napatigil dahil naroon pa rin si Arthur. Tito Arthur, may kailangan pa po ba kayo? Natigilan si Arthur. Hindi niya pa alam ang isasagot niya noong una. Wala naman. Nagpapahangin lang din talaga ako dito sa labas tapos nagkataon na nakita kita. Sige, babalik na ako sa bahay. Sa wakas at tinamaan na rin ako ng antok. Kunwari pa ngang humikap si Arthur hanggang sa lumakad na ito pabalik sa kanyang bahay. Doon naman sa loob ng kwarto ay kasulukuyang nakaharap sa salamin si Cynthia. Sinusuklay niya ang kanyang buhok upang matuyo ito. Nakasuot na siya ng kanyang pantulog ng sandaling iyon hanggang sa nagulat siya at bahagyang napahiyaw nang makita niya ang isang kamay doon sa bintana ng kanyang kwarto. Pero sa pag-angat ng tao na naroon ay nakita niya ang kanyang bayaw na si Arthur. Malaki ang ngiti ni Arthur na sumenyas pa kay Cynthia na huwag itong maingay. Napahawak sa bibig si Cynthia at nagpipigil ito ng kanyang tawa. Kagad niya ring nilapitan si Arthur at tinulungan itong makapasok doon sa bintana. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Bakit dyan ka sa bintana dumaan? Napakamot sa ulo si Arthur. Gusto lang naman kita makita. Hindi kasi ako makatulog eh. Gising pa si Cecil at nandyan siya sa balkonahe. Ito lang naisip kong diskarte para makapasok dito sa kwarto mo. Natawa na napapailing si Cynthia. Nanatili pa ang matamis ng ngiti nito. Halatang masaya rin siya na naroon ng kanyang bayaw. Bakit mo naman ako gustong makita?
Lumapit si Arthur kay Cynthia at humawak ang dalawang kamay niya sa bewang nito. Wala lang. Gusto ko lang nakakwentuhan. Bakit? Hindi ba kita pwedeng ma-miss? Naging seryoso ang mga mata ni Cynthia habang nakatingin kay Arthur. Bakit, Cynthia? May mali ba sa sinabi ko? Umiling si Cynthia. Wala, Arthur. Walang mali sa sinabi mo. Kasi ang totoo, na-miss din naman kita. Kahit pa na magkasama lang tayo kaninang hapon. Napangiti na rin si Arthur. Kumapit naman ang mga kamay ni Cynthia sa balikat ng kanyang bayaw. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa hanggang sa kusa na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Di naman nila ng sandaling yon ang isang matamis na halik. Pero habang tumatagal ay ramdam ni Cynthia na unti-unting lumalalim ang halik na pinapadama ng kanyang bayaw. Tila ba unti-unti itong nahahaluan ng pagnanais. Ramdam din niya ang paghigpit ng mga kamay ni Arthur sa kanyang bewang. Hanggang sa hinatak na nga siya ni Arthur pahiga doon sa kama. Doon na inawat ni Cynthia si Arthur. Arthur, sandali lang. Tumigil din naman si Arthur saglit. Bakit? Anong problema? Akala ko ba walang mali na nagpunta ako dito? Nakatitig lang si Cynthia sa mga mata ni Arthur. Bahagya siyang tumawa. Akala ko ba nagpunta ka dito kasi gusto mo lang ako makita? Sumagot si Arthur. Paano kung higit pa doon ang gusto ko? Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Halata na nag-alangan pa si Cynthia. Pero kasi Arthur, nandyan lang sa labas si Cecil. Baka marinig niya tayo. Siningit pa ni Arthur ang ilang hibla ng buhok ni Cynthia sa likuran ng tenga nito. Di pilitin nating hindi maging maingay. Kaya naman natin yun, di ba? Napaisip si Cynthia hanggang sa lumapit sa bintana si Arthur at sinarado niya ito. Matapos niyon ay hinatak niya si Cynthia at mariin nitong hinalikan sa labi. Hindi naman na pumalagpas si Cynthia. Napapikit ang kanyang mga mata at sumabay siya sa matamis na halik na pinapadama ni Arthur. Hanggang sa makikita na isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na kanilang pag-aari. Ilang saglit pa ay wala na ngang natira na kahit na ano sa mga ito. Hanggang sa binagsak nila ang kanilang mga sarili doon sa kama. Doon sa kama kung saan nagpatuloy na nga sila sa isang tagpo. 11:00 ng gabi, habang abala sa paggawa ng assignment si Cecil. Wala siyang kamalay-malay na namumutawi na pala doon sa kwarto ang isang kaganapan. Ang kaganapan sa pagitan ni na Arthur at Cynthia. Nanaig doon sa loob ng kwarto ang mahinang ingay na pilit pinipigilan ni Cynthia. Kahit paano ay nagagawa niya tong pigilan. Lalo pa nga at alam niyang gising pa ang anak niyang si Cecil. Napipigilan nga nila ang ingay pero hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili sa bagay na yon. Sa bagay na pareho nilang kagustuhan ni Arthur. Cecil, bakit parang hindi mo nagustuhan yung regalo ko sa'yo? Tanong ng kaibigan ni Cecil na si Ana. Mahahalata kasi ang biglang pananahimik ni Cecil matapos siyang bigyan ni Ana ng bagong pitaka. Mukhang mamahalin pa nga iyon. Binalik naman ni Cecil ang kanyang ngiti. Siyempre nagustuhan ko. Maraming salamat dito sa wallet, Ana, ha? Pero saan mo ba nakuha yung pinambili mo nito? Bahagyang tumawa si Ana. Hindi ba't sinabi ko na nga sa'yo na na-promote si Papa doon sa trabaho niya sa bayan? Tumango si Cecil. Oo nga pala. Nasabi mo na nga pala. Natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok na ang kanilang guro doon sa kanilang classroom. Pero sa sandaling iyon ay napapaisip pa rin si Cecil. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa nakita niya noong nagdaan na araw.
Iyon ay ang pagpapaubaya ni Ana sa mayamang Ginoo na si Mr. Lopez. Bandang 4:00 ng hapon ay mag-isang lumabas ng eskwelahan si Cecil. Tapos na ang kanilang klase at nagsabi si Ana na hindi ito makakasabay pa uwi dahil sa isang school project na kailangan nitong tapusin. Habang naglalakad si Cecil ay huminto sa tapat niya ang isang kotse. Alam naman kaagad ng dalaga na kotse yon ng Ginoo na si Mr. Lopez. Bumaba nga doon ang mayamang Ginoo. Nakaramdam ng kaba si Cecil nang makitang seryoso itong nakatingin sa kanya. Mr. Lopez, may kailangan po ba kayo sa akin? Ngumiti si Mr. Lopez. Lumabas pa nga ang kagwapuhan nito sa ngiti na kanyang pinakita. Bakit parang kinakabahan ka? Ngumiti na lang din si Cecil. Hindi naman po, Mr. Lopez. Teka, si Ana po ba ang hinahanap ninyo? Napakunot ang noo ni Mr. Lopez at nawala ang ngiti nito sa labi. Si Ana? Bakit? May sinabi ba siya sa'yo? Doon lang napagtanto ni Cecil ang kanyang pagkakamali. Wala naman po. Sige po, Mr. Lopez. Uuwi na po ako. Lumakad naman na si Cecil paalis. Binilisan niya pa ang kanyang paglakad. Pero ilang saglit pa ay naramdaman niyang nakasunod ang kotse ni Mr. Lopez. Mabagal ang andar nito na halatang sinasabayan ng kanyang paglakad. Hanggang sa bumaba nga ang bintana sa driver's seat. Sumabay ka na sa akin. Medyo malapit lang naman ang bahay ninyo sa bahay ko, di ba? Napatigil si Cecil at napatingin sa Ginoo. Matinding kaba ang nararamdaman niya ng sandaling iyon. Ano? Bakit tulala ka dyan? Ang sabi ko, sumabay ka na sa akin. Hanggang sa bumaba pa si Mr. Lopez sa kotse. Nagpunta siya sa likuran ng dalaga at tila ay nalalayan ito papasok sa kotse. Wala na ring nagawa si Cecil kundi ang sumakay doon. Nanaig ang nakakabinging katahimikan habang sila ay nasa biyahe. Hanggang sa binasag rin ni Mr. Lopez ang katahimikan nang buksan niya ang radyo at sinabayan niya ng pagkanta ang musikang tumutugtog. Ikaw ba? Mahilig ka rin ba kumanta, Cecil? Mahinang sumagot ang dalaga. Hindi po ako kumakanta, Mr. Lopez. Tumango-tango ang Ginoo. Ganun ba? Saka nga pala, huwag ka nang magulat kung bakit alam ko ang pangalan mo. Siyempre, ilan na naman tayo dito sa probinsya natin, di ba? Kilala ko ang mga magulang mo. Lalo na yung mama mo. Si Cynthia. Sa katunayan, niligawan ko nga siya noon. Pero boyfriend na niya nung panahon na yun ng tatay mo. Maganda kasi si Cynthia. Kaya gustong gusto ko talaga siya. Hanggang sa huminto ang kotse sa tabi ng kalsada. Pero ngayon, masasabi ko na may nakita na akong babae na kasing ganda niya. At ikaw yun, Cecil. Natigilan si Cecil sa kanyang narinig at napatingin siya kay Mr. Lopez. Nakita niyang seryoso itong nakatingin sa kanya na lalong nagpatindi ng kanyang kaba. Alam kong alam mo kung ano sikreto namin ng kaibigan mo si Ana. Naikwento niya ba sa'yo? Napaiwas ng tingin si Cecil at bahagyang napayuko. Hindi niya po naikwento sa akin. Pero minsan ko po siyang nakitang bumaba dito sa kotse ninyo. Bahagyang tumawa si Mr. Lopez. Hayaan mo. Hindi naman ako galit. Sa katunayan, plano ko rin talaga sabihin sa iyo tungkol sa amin ni Ana. Natahimik si Cecil hanggang sa naramdaman niya ang kamay ni Mr. Lopez sa kanyang tuhod. Lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam mo ba kung bakit? Kasi ayaw ko na kaagad kay Ana. May iba akong gusto, Cecil. Handa ka bang ikaw ang pumalit sa pwesto ng kaibigan mo?
Kahit pa na magkatabi lang sila ay pinilit ni Cecil na bahagyang lumayo sa naturang Ginoo. Hindi ko po gusto, Mr. Lopez. Bahagyang tumawa si Mr. Lopez. Bakit naman? Sayang. Mas malaking pera ang bibigay ko sa iyo kung papayag ka. Patuloy na tumanggi ang dalaga. Pasensya na po, Mr. Lopez. Hindi ko po talaga gusto. Hindi ko po mapagbibigyan ang gusto ninyo. Napasandal si Mr. Lopez. Sa nakikita niya ay alam niyang hindi talaga papayag ang dalagang estudyante at hindi rin naman niya gawain ang mamilit. Okay, sige. Naintindihan ko. Pero kung magbago man ang isip mo, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ng buong buo. Hindi na magawang tumingin ni Cecil kay Mr. Lopez. Pwede na po ba akong bumaba? Malapit naman na po dito yung bahay namin. Hindi sumagot si Mr. Lopez hanggang sa inanlak niya nga ang pintuan ng kotse. Doon na nagawang bumaba ni Cecil. Sa kanyang pagbaba ay matindi pa rin ang kanyang kaba kaya makikita ang mabilis niyang paglakad. Hindi rin niya ginagawang lumingon sa kanyang likuran. Nang makita na niya ang kanilang bahay ay doon na tumakbo ng napakabilis ang dalagang estudyante. Hingal na hingal siya nang makapasok siya sa loob ng kanilang bakuran. Pumasok na rin siya kaagad sa loob ng bahay. Doon sa sala ay pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Hindi ako makakapayag sa gusto niya. Hindi ako tutulad sa kaibigan ko si Ana. Unti-unti ay naging kalmado naman na si Cecil hanggang sa makarinig siya ng kakaibang ingay. Ingay na alam niyang dulot ng isang mainit na kaganapan. Napakunot ang kanyang noo. Saan galing ang ingay na yon? Napatayo pa ang dalaga dahil may kalakasan ng ingay na kanyang naririnig at pakiwari niya ay galing lang yon doon mismo sa loob ng kanilang bahay hanggang sa napatingin siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Naisip niya na tila doon galing ang ingay. Kinukutuban na rin siya na ang ingay ay mula sa kanyang ina na si Cynthia. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto nito. Nagkataon na hindi nakalak ang pintuan. Bahagya niyang binuksan ang pintuan at sa kaunting awang ay nakita niya nga ang nagaganap sa loob ng kwarto. Tila tumigil ang kanyang mundo sa kanyang nakita dahil ng sandaling yon ay nakita niya ang kaganapan sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin na si Arthur. Hindi makapaniwala si Cecil. Hindi niya lubos akalain na magagawa yon ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin. Tuloy-tuloy ang kaganapan doon sa kwarto. Walang kamalay-malay sina Cynthia at Arthur na nakadungaw na doon sa pinto si Cecil. Si Cecil na tulala pa rin. Gusto niyang magalit. Gusto niyang umiyak. Pero nang sandaling yon ay nakatuon lang doon ang kanyang mga mata. Hanggang sa umiral nga ang kanyang pagiging isang tao. Nakaramdam ng kakaiba si Cecil. Ramdam niya ang tila kuryente na bumabalot sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay para ba siyang nilalagnat. Sinara na kaagad ni Cecil ang pinto nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Naguguluhan siya dahil naramdaman niya nga ulit ang kanyang nadama noong natunghayan niya rin ang bagay sa pagitan ni Ana at Mr. Lopez. Pero sa huli ay napagtanto niya rin ang lahat. Dahil sa mga oras na yon ay ramdam niya ang matinding pagnanais. At lalo pa itong tumitindi habang naririnig niya ang ingay ng kaganapan mula sa kabilang kwarto. Sa kwarto kung saan nagpapatuloy ang bagay na pinagsasaluhan ni na Arthur at Cynthia. Nasa halos 1 oras din na nakatulog sina Cynthia at Arthur matapos ang kanilang pinagsaluhan. Dumidilim na ang langit nang magising silang pareho. Sabay silang lumabas sa kwarto.
Parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Wala pang pangitaas na damit si Arthur at kasalukuyan pa lamang niya itong sinusuot. Arthur, dito ka na ulit kumain ha. Magluluto ako ng sabaw. Sumagot si Arthur. Oo ba? Gusto ko yung Cynthia. Hanggang sa napakunot ang noon ni Arthur nang makita niyang tila natigilan si Cynthia. Cynthia, ayos ka lang ba? Anong problema? Tumayo pa siya sa likuran at humawak sa balikat nito. Arthur, tingnan mo. Nandito na sa sala yung bag ni Cecil. Nakita ngayon ni Arthur hanggang sa nagtungo si Cynthia sa kwarto ng kanyang anak at maingat itong sinilip. Doon ay nakita niya nga si Cecil at tila nakatulog na ito doon. Sumilip na rin doon si Arthur. Arthur, malaking problema to. Sa tingin mo narinig kaya ni Cecil yung ginagawa natin kanina? Kinakabahan na rin ang naturang bayaw. Hindi ko rin alam, Cynthia. Napaupo si Cecil doon sa sala at halatang problemado ito ng sobra. Bandang 10:00 ng gabi ay naroon lang si Arthur sa labas ng kanyang bahay. Nagiinom siyang mag-isa. Naroon ang ngiti sa kanyang labi. Masaya siya sa mga nagaganap sa kanila ng kanyang hipag na si Cynthia. Napapatingin pa siya sa kabilang bahay. Sigurado mahimbing na ang tulog mo ngayon, Cynthia. Sa tindi ba naman ang ginawa natin kanina? Habang patuloy na nakatambay doon si Arthur, ay bigla niyang nakita na may lumabas mula sa kabilang bahay. Napakunot ang kanyang noo. Si Cynthia ba to? Hindi pa masyadong maaninag ni Arthur kung sino ang taong iyon dahil nga madilim na sa paligid. Bahagyang nagtago si Arthur at sinilip ang taong lumabas sa pinto hanggang sa napagtanto niya na iyon ay ang kanyang pamangkin na si Cecil. Nagsuot pa ito ng jacket na halatang may pupuntahan sa gabing iyon. 10 oras na ng gabi ah. Saan naman kaya pupunta ang batang to? Alam kaya ni Cynthia na aalis siya? Hanggang sa lumakad na nga paalis si Cecil. Diskumpiyado si Arthur. Nababahala siya para sa dalaga, lalo pa nga at 10 oras na ng gabi. Hindi nag-aksaya ng oras si Arthur. Palihim niyang sinundan si Cecil. Nang sandaling yon ay hindi na nga maawat ni Cecil ang kanyang sarili. Ramdam niya ang matinding pagnanais. At isang tao lang ang alam niyang makapagbibigay ng kanyang kailangan sa gabing iyon. At iyon nga ay ang kanyang pinuntahan. Pumasok siya sa loob ng bakuran. Madilim na sa buong bahay. Nakakatakot pa nga ang itsura nito dahil sa sobrang kalumaan. Pero walang takot na nararamdaman ang dalaga. Hanggang sa lumapit na nga siya sa malaking pinto at kumatok. Mr. Lopez? Mr. Lopez, gising pa po ba kayo? Mr. Lopez? Hanggang sa bumukas nga rin kaagad ang pintuan. Bumungad si Mr. Lopez. Bahagya pang napatras si Cecil. Wala pang pangitaas na damit ang Ginoo ng sandaling iyon. Kita ni Cecil ang matipunong pangangatawan nito. Mr. Lopez, naistorbo ko po ba ang tulog ninyo? Ako po si Cecil. Ako po yung kaibigan ni Ana na kinausap nyo kanina. Ngumiti si Mr. Lopez. Sa tingin mo ba basta-basta kita makakalimutan? Hindi ko pa man nakikilala si Ana. Kilalang kilala na kita, Cecil. Si Cecil na anak ng pinapangarap ko noon na si Cynthia. Nakatingin lang si Cecil kay Mr. Lopez ng seryoso. Sinasabi ko na nga ba't lapit ka rin sa akin? Halika, pumasok na tayo sa loob para mapag-usapan natin kung anong plano. Pumasok sa loob si Cecil. Kaagad rin na sinara ni Mr. Lopez ang malaking pintuan. Doon lang unang beses nakapasok si Cecil sa loob ng bahay ng Ginoo. Napagtanto niya na talagang malawak ang bahay pero halos wala na itong gamit at halos bakante ang mga kwarto.
Naupo doon sa sala si Mr. Lopez at tiningnan ng seryoso ang dalaga. Sige, gusto ko malaman kung anong pinunta mo dito ng ganitong oras. Nanatiling nakatayo si Cecil. Yung sinabi niyo po kanina habang nasa loob tayo ng kotse mo. Mr. Lopez, pumapayag na po ako sa gusto ninyo. Natahimik si Mr. Lopez hanggang sa unti-unti itong napangiti. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman nagdadalawang isip ka. Umiling si Cecil. Hindi po, Mr. Lopez. Sigurado po ako. Lalo pang lumaki ang ngiti ng Ginoo. Pinagmasdan niya si Cecil mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Nakaramdam pa nga ng ilang ang dalaga. Sabihin mo nga sa akin, may karanasan ka na ba? Natigilan si Cecil. Hindi niya pa alam ang kanyang isasagot. Meron na po, Mr. Lopez. Napaismit ang Ginoo. Kanino? Saan? Kailan nangyari? Nablangko si Cecil at hindi nagawang sumagot. Natawa na napapailing si Mr. Lopez. Ano ba talaga, Cecil? Magsabi ka sa akin ng totoo para maging maayos tayo dito. Napabuntong hininga ang dalaga. Ang totoo po niyan, wala pa po akong karanasan, Mr. Lopez. Kung sakali po, ito po ang magiging unang danas ko. Napasandal ang Ginoo sa kanyang kinauupuan. Nakatingin pa rin siya kay Cecil ng seryoso. Muling nagsalita ang dalaga. Pero Mr. Lopez, kahit na wala pa po akong karanasan, handa naman po talaga ako eh. Maniwala po kayo sa akin. Nagtanong ang Ginoo. Kakayanin mo ba? Ilang segundo pa bago nagawang sumagot ng dalaga. Kakayanin ko po. Kahit ano pa po ang ipagawa ninyo. Tumango-tango si Mr. Lopez. Okay, sige. Pumapayag na rin ako. Lumapit pa ang Ginoo sa dalaga at tinitigan ang kagandahan nito. Sino ba namang lalaki ang tatanggi sa kagandahan mo? Lalo pa't kamukhang kamukha mo ang nanay mong si Cynthia. Humalik pa si Mr. Lopez ng marahan sa pisngi ni Cecil. Matipid na ngumiti si Cecil. Naroon man ang kanyang kaba, pero mas nananaig talaga ng sandaling yon ang kanyang pagnanais. Halika, kunin mo tong tuwalya. Gusto kong maligo ka muna. Linisin mo mabuti ang katawan mo, ha. Magsipilyo ka. Tapos, suklayin mo tong mahabang buhok mo. Dito lang ako sa sala. Dito natin gagawin. Tumango si Cecil hanggang sa kinuha nga niya ang tuwalya na inaabot ng Ginoo. Naroon ang banyo banda sa kusina. Magpunta ka na doon. Hanggang sa lumakad nga papunta doon si Cecil. Sa pagpasok niya sa banyo ay kaagad niyang sinampay ang kanyang mga damit sa sampayan na naroon. Hanggang sa nagsimula na nga siyang maligo. Nang sandaling yon ay naroon pa rin sa sala si Mr. Lopez. Malaki ang kanyang ngiti at matindi ang kanyang pananabik. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa pagpayag ni Cecil. Si Cecil na mula nang magdalaga ito ay kanya na nga talaga itong nagustuhan. Lalo pa nang mapag-alaman niyang anak ito ni Cynthia. At masasabi nga naman talaga ni Mr. Lopez na sa lahat ng dalagang na isama niya doon sa bahay ay si Cecil ang pinakamaganda sa lahat. Kaya gano'n na lang din katindi ang pananabik na kanyang nararamdaman, lalo pa at alam niyang siya ang makakauna dito. Ilang minuto ang lumipas ay natapos na ring maligo si Cecil. Katulad ng utos ng Ginoo ay naglinis nga talaga siyang mabuti ng kanyang katawan. Natapos na rin siyang magsepilyo. Nang sandaling yon ay nakaharap siya sa malaking salamin na naroon sa banyo at kasalukuyang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Pinagmasdan niya pa sa salamin ang kanyang sarili.
Matapos niyon ay binalot na nga niya sa kanyang katawan ang puting tuwalya. Binitbit niya rin ang kanyang mga inalis na damit. Pero sa paglabas niya ng banyo ay bigla na lamang may humatak sa kanya. Labis na gulat at takot ang kanyang naramdaman. Pero hindi niya nagawang sumigaw dahil agad na tinakpan ng taong ito ang kanyang bibig. Habang si Mr. Lopez ay naroon pa rin sa sala. Naghihintay pa rin siya sa dalagang si Cecil. Hanggang sa napansin niya na tila masyado na itong matagal doon sa banyo. Bakit parang ang tagal naman niya matapos? Tumayo ang Ginoo at nagpunta ito doon sa kusina kung nasaan rin ang banyo. Cecil? Cecil, nandiyan ka pa ba? Nang walang sumagot ay binuksan na nga niya ang pintuan ng banyo. Hindi niya nakita ang dalaga. Dali-dali niyang kinuha ang flashlight. Lumabas siya ng bahay at hinanap sa paligid si Cecil. Hindi pwede to. Gusto niyang mahanap si Cecil. Ayaw niyang mabitin at gusto niyang matuloy ang napag-usapan na plano. Kaya handa siyang gawin ang lahat para hindi makatakas ang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman ay naroon lang si Cecil sa loob ng bakuran. Hindi nito magawang sumagot o humingi ng tulong dahil nakahawak pa rin sa kanyang bibig ang taong humatak sa kanya patungo sa dakong iyon. Nakatapis pa rin siya ng puting tuwalya hanggang sa binitiwan rin siya nito. Kaagad na lumingon sa likuran si Cecil. Doon ay nakita niya ang kanyang tiyuhin na si Arthur. Tito Arthur? Seryoso ang mga mata ni Arthur at halatang galit ito. Ano ginagawa mo dito? Bakit ka nagpunta dito ng ganitong oras? Napaiwas ng tingin si Cecil at bahagyang napayuko. Tito Arthur, pwede po bang hayaan niyo na lang ako? Sumagot si Arthur. Hindi kita hahayaan sa gusto mong gawin. Halika, umuwi na tayo. Mahigpit na hinawakan ni Arthur ang isang braso ng dalaga at hinatak niya nga ito pauwi. Naiyak na lamang si Cecil habang halos kinakaladkad na siya pauwi ng kanyang tiyuhin. Pagdating sa bahay ay doon muna isinama ni Arthur si Cecil sa kanyang bahay para kausapin ng masinsinan. Medyo hingal si Arthur at halatang galit talaga ito. Tiningnan ni Arthur ng seryoso ang dalaga. Cecil, mag-usap tayo. Pero pwede bang magbihis ka muna? Sumagot si Cecil. Naiwan ko po dun sa bahay ni Mr. Lopez yung mga damit ko. Napabuntong hininga ang naturang tiyuhin. Naupo siya sa bakanteng upuan. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin kung anong ginagawa mo doon. Kalat na sa buong probinsya ang karakas ni Mr. Lopez. Hilig niya mga dalaga estudyante na katulad mo. At kaya ka nandoon para ipaubaya sa kanyang pagigisang babae mo. Tama ako, di ba? Handa kang gawin yun kapalit ng pera? Hindi nagawang sumagot ni Cecil. Muli pang nagtanong si Arthur. Bakit mo ginagawa yun? Nahihibang ka na ba talaga, Cecil? Nagtatrabaho ang tatay mo sa ibang bansa para ibigay ang gusto mo. Tapos ibibigay mo lang sarili mo sa kung sino-sinong lalaki? Nag-iisip ka ba talaga? Hanggang sa nawala ang pagiging kalmado ni Cecil. Hindi niyo po ako naiintindihan. Napakunot ang noo ni Arthur. Anong sinasabi mo? Sumagot ang dalaga. Hindi pera ang kailangan ko kaya ako nandun sa bahay ni Mr. Lopez. Nandun ako kasi gusto kong danasin ang bagay na yun. Natigilan si Arthur sa kanyang narinig. Ilang segundo pa bago siya muling nakapagsalita. Nahihibang ka na ba talaga, Cecil? Sumagot ang dalaga. Hindi ako nahihibang, Tito Arthur. Gusto ko na po talaga. At handa na po talaga ako para doon. Babae rin po ako. Katulad ni Mama, yung kailangan niya ay kailangan ko din. Kinabahan si Arthur sa mga sinasabi ng dalaga
hanggang sa lumabas na nga sa bibig ni Cecil ang katotohanan. Alam ko po kung ano yung lihim ninyo ni Mama. Nakita ko po kayo ng isang beses na ginagawa ang bagay na yon. Tito Arthur, asawa po siya ng kapatid ninyo. Hipag niyo po si Mama. Pero hinayaan ko po kayo. Kasi naisip ko na kailangan yun ni Mama. Lalo pa nga at nagloloko rin naman si Papa sa ibang bansa. Labis na natigilan si Arthur sa sinabi ng kanyang pamangkin. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang tungkol sa nangyayari sa kanila ni Cynthia. Nanaig na lang ng ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita si Arthur. Alam kong mali. Alam kong kahit kailan hindi magiging tama. Pero Cecil, naawa ko sa mama mo. Hindi ko kayang makitang nalulungkot siya dahil sa kalokohan na ginagawa ni Kuya Dante sa Taiwan. Dumaloy ang luha ni Cecil. Alam ko naman po yun, Tito Arthur eh. Mula nang umalis si Papa, parang kayo na po ang naging haligi ng tahanan namin. Hindi niyo po kami pinabayaan ni Mama. Kaya malaki rin po talagang pasasalamat ko sa inyo. At yung tungkol sa inyo ni Mama, baliwala po sa akin yun. Kasi kahit ako sobrang galit po ako kay Papa. Nagbuntong hininga si Arthur. Huwag ka mag-alala. Hanggat wala dito si Kuya Dante, asahan yung babantayan ko kayo palagi ni Cynthia. Pati ikaw, Cecil. Pinahid ni Cecil ang kanyang mga luha. Hindi sa lahat ng pagkakataon alam niyo kung anong tama para sa akin. Napakunot ang noo ni Arthur. Cecil, ano bang sinasabi mo? Hanggang sa maririnig ang pagdating ng isang kotse sa labas ng bahay. Pareho silang sumilip ng bahagya sa bintana. Doon ay nakita nila ang kotse ni Mr. Lopez. Lumabas pa ang Ginoo doon sa kotse. Napatingin si Arthur sa kanyang pamangkin at nakita niyang napangiti ito. Mr. Lopez, tatakbo na sana palabas ng bahay si Cecil para lapitan si Mr. Lopez. Pero mahigpit na hinawakan ni Arthur ang kanyang isang kamay. Cecil, ano bang ginagawa mo? Sumagot si Cecil. Tito Arthur, hayaan niyo na po ko. Hindi makapaniwala si Arthur. Ano? Huwag mo sabihin sa akin na gusto mo sumama sa lalaking yan. Humarang pa sa pinto si Arthur upang hindi makalabas ng bahay ang dalaga. Hindi ako papayag, Cecil. Bakit mo gagawin yun? Sige, alam ko na. Dahil lang naman sa pera, di ba? Dahil sa pera kaya gusto mo magpaubaya kay Mr. Lopez. Tama ako, di ba? Kung pera lang ang gusto mo, ako na magbibigay sa'yo. Kung kinakailangan na ibigay ko sa'yo araw-araw ang kinikita ko sa pamamasada sa tricycle, gagawin ko. Huwag ka lang sumama sa lalaking yan. Pilit na tinabig ni Cecil ang kamay ni Arthur. Tito Arthur, hindi niyo po ako naiintindihan. Lumayo si Cecil at napasandal doon sa sulok. Seryoso niyang tiningnan ang kanyang tiyuhin. Hindi pera ang kailangan ko kay Mr. Lopez. Napakunot ang noo ni Arthur. Kung hindi pera, anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin at baka sakaling kaya ko rin ibigay. Huminga ng malalim si Cecil. Gusto kong danasin ang bagay na yun, Tito Arthur. Gusto ko nang maramdaman ang pagiging isang babae ko. Yun ang dahilan kung bakit ko gusto sumama kay Mr. Lopez. Natigilan si Arthur sa kanyang narinig. Ano? Seryosong tiningnan ni Cecil ang kanyang tiyuhin. Ano, Tito Arthur? Kaya mo bang ibigay yun sa akin? Hindi naman, di ba? Kaya pwede bang hayaan mo na lang ako sa gusto ko? Napatingin muli sa labas si Cecil at nakita niyang naroon pa rin si Mr. Lopez. Palinga-linga pa rin ito na halatang si Cecil ang hinahanap. Inirapan ni Cecil si Arthur. Aalis na ako.
Akmang lalabas na ng bahay si Cecil nang magsalita si Arthur. Kaya ko ibigay sa iyo ang kailangan mo, Cecil. Napahinto si Cecil sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang muling napalingon kay Arthur. Nagpatuloy naman ang naturang tiyuhin. Lalaki din ako, Cecil. Katulad ni Mr. Lopez, kaya ko rin ibigay sa iyo ang kailangan mo. Kaya ko rin iparamdam sa iyo ang pagiging isang babae mo. Parehong napatingin sa labas ang magtiyuhin at nakita nga nilang tuluyang umalis si Mr. Lopez. Tuluyan itong umalis nang hindi kasama ang dalagang si Cecil. Matapos niyon ay nanaig ang katahimikan hanggang sa binasag rin agad ito ng dalaga. Totoo bang sinabi mo, Tito Arthur? Napabuntong hininga si Arthur. Totoo ang sinabi ko. Totoo at seryoso ako. Kung yun talaga ang kailangan mo, ibibigay ko. Mas mabuting ako na lang kaysa sa kung kani-kaninong lalaki mo ibigay ang pagkatao mo. Tumango si Cecil matapos niyang makuha ang punto ni Arthur. Hinigpitan pa nga ni Cecil ang tuwalya na nananatiling nakabalot sa kanya hanggang sa magsalita si Arthur. Ang mabuti pa, doon tayo sa kwarto. Doon natin gagawin. Sumunod ka sa akin. Lumakad nga si Arthur patungo sa nag-iisang kwarto doon sa kanyang bahay. Tama ba tong gagawin ko? Heto na lang talaga ang paraan para mapigilan ko si Cecil na sumama kay Mr. Lopez. Wala na nga talagang nagawa si Arthur kaya handa na rin talaga siyang ibigay ang gusto ng kanyang pamangkin. Isa-isa niyang inalis ang mga bagay-bagay na nasa kanya hanggang sa wala nang natira na kahit na ano dito. Huminga siya ng malalim at nahiga na doon sa kama. Samantala ay naroon pa rin sa sala si Cecil. Napapaisip pa rin siya kung magpapaubaya siya sa kanyang Tito Arthur. Hanggang sa naisip niya na mas mabuti na iyon. Sa ganung paraan ay alam niyang mas magiging komportable siya sa kanyang magiging unang karanasan. Hindi na ako pwedeng umatras pa. Kailangan ko to. Dahil na rin sa matinding pagnanais ay naging buo nga talaga ang loob ng dalaga. Lumakad siya at pumasok na rin doon sa kwarto. Natigilan siya nang makita ang mga pag-aari ni Arthur na naroon sa lapag hanggang sa mapatingin nga siya doon sa kama. Lalo pa siyang natigilan nang makita ang sitwasyon ng kanyang tiyuhin na naroon. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Handa na ako, Cecil. Ikaw ba? Handa ka na ba talaga para dito? Sumagot si Cecil. Handang-handa na po ko, Tito Arthur. Hanggang sa makikitang napunta na nga rin sa lapag ang puting tuwalya mula sa dalaga. Napasinghap si Arthur habang nakatingin kay Cecil. Hindi siya makapaniwala na nasa sandaling iyon ay nasa harapan niya ito habang nasa ganong sitwasyon. Hindi maalis ni Arthur ang mga mata niya kay Cecil. Doon niya napagtanto na napakaganda rin talaga nito. Kawangis ito ng kanyang ina na si Cynthia. Doon niya naintindihan kung bakit gusto ito ni Mr. Lopez. Nakatayo pa rin si Cecil, pero tila lalong tumindi ang kanyang kaba nang tuluyang nabuhayan si Arthur. Pero wala nang makakapigil pa sa kanyang nararamdaman. Tito Arthur, paano po ba natin sisimulan? Huminga ng malalim si Arthur at bahagya siyang bumangon. Halika dito. Maupo ka sa tabi ko. Sinunod din kaagad ni Cecil ang utos ni Arthur. Naupo ang dalaga sa tabi nito. Magkatabi na sila ng sandaling iyon. Kinuha ni Arthur ang mga kamay ni Cecil at nilagay ito sa kanyang balikat. Tumitig rin siya sa mga mata nito hanggang sa pinadama na nga ni Arthur kay Cecil ang isang matamis na halik. Napapikit ang mga mata ng dalaga at sinubukan niyang sumabay sa halik na iyon. Iyon ang unang halik na kanyang naranasan. Hanggang sa hinatak na nga siya ni Arthur at pareho silang napahiga doon sa kama. At doon ay nagpatuloy na nga sila sa isang tagpo.
Sa gabing yon ay tahimik sa buong paligid ng bahay. Maririnig lamang ang mga kuliglig at iba't ibang insekto. Pero eksakto 12:00 ng gabi ay narinig ang may kalakasan na hiyaw mula sa isang babae. At galing ngayon sa bahay ni Arthur. Ilang segundo na muling nanaig ang katahimikan hanggang sa narinig na nga ang tuloy-tuloy at kakaibang ingay. Ang ingay na senyales ng pagkakaisa ng dalawang tao. May kalakasan yon na halatang hirap pigilan ng babaeng naroon. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Cecil. Si Cecil na sa gabing iyon ay tuluyang nadama ang kanyang pagiging isang babae. Kapag malambot na yung karne, pwede mo nang ilagay itong sarsa. Kapag ganun, manunuot na kasi yung lasa. Sambit ni Arthur. Nang sandaling yon ay magkasama sa kusina sina Arthur at Cynthia at nagluluto ng kanilang hapunan. Nakaka-excite. Mukhang mapaparami ako ng kain ngayon, Arthur. Tuwang-tuwa pa nga nasabi ni Cynthia hanggang sa dumating na nga sa bahay si Cecil. Si Cecil na naka-school uniform pa at galing sa eskwelahan. Cecil, nandyan ka na pala. Magbihis ka na at kakain na tayo maya-maya. Sumagot si Cecil. Sige po, ma. Napatingin pa si Cecil kay Arthur. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala silang reaksyon pareho. Huminga ng malalim si Cecil at nagtungo na nga sa kanyang kwarto para magbihis. 3 araw na ang lumipas mula nang may maganap sa kanila ni Arthur. 3 araw na pero hindi pa rin niya iyon nakakalimutan. Hindi may tatanggi ni Cecil na naging masaya siya ng sobra ng gabing iyon. Gusto niyang maulit. Pero nagkaroon sila ng usapan ni Arthur na 1 beses lamang iyon at hindi na nila muli pang gagawin. Bandang 6:00 ng gabi ay sabay-sabay nga silang kumain doon sa balkonahe ng bahay. Pinilit nang alisin ni Cecil ang ilang na nararamdaman niya para sa kanyang tiyuhin. Kahit paano ay muli na siyang nakipag-usap dito na katulad ng dati. Nang sandaling yon ay napuno ng masayang kwentuhan ang kanilang hapagkainan. Para ba silang isang buong pamilya? Pero ang kasiyahan na yon ay naging pansamantala lamang. Patapos na silang kumain nang biglang dumating doon ng isang tao at iyon ay walang iba kundi si Dante. Si Dante na ama ni Cecil at totoong asawa ni Cynthia. Pare-pareho silang napatayo. Dante? Makikita ang lungkot sa mga mata ni Dante. Lumakad siya palapit sa kanyang misis. Cynthia. Cynthia, I'm sorry. Hindi nagawang sumagot ni Cynthia. Bagkus ay dumaloy lamang ang kanyang mga luha. Hanggang sa niyakap siya ng mahigpit ni Dante. Pero sa huli ay yumakap na rin si Cynthia sa kanyang mahal na asawa. Nagkaayos sina Cynthia at Dante. Muling nabuo ang kanilang pamilya. Pinatawad ni Cynthia ang kanyang mister sa lahat ng kasalanang nagawa nito. Wala naman din kasing kamalay-malay si Dante tungkol sa mga kaganapan sa pagitan ng kanyang misis at ng kapatid niyang si Arthur. Basta ang mahalaga na lamang para sa kanila ay muling nagkasama-sama ang kanilang pamilya. Sa mga sumunod na gabi ay naging masaya ang kanilang tahanan. Tila nabigyang kulay muli ito, pero sa katabing bahay ay ramdam ang matinding kalungkutan at iyon ay ang bahay ni Arthur. Madalas ay naroon lang siya sa balkonahe, mag-isang tumutugtog ng gitara. 11:00 na ng gabi ay hindi pa rin siya natutulog hanggang sa nakita niyang lumabas ng bahay ang pamangkin niyang si Cecil. Cecil, bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo dito? Matipid ang ngiti ng dalaga at halata ang lungkot sa mga mata nito. Tito Arthur, totoo po bang magpupunta na kayo bukas sa Maynila? Sasama na daw po kayo kay Mang Fabian? Natigilan si Arthur. Hindi siya kaagad nakasagot.
hanggang sa nagbuntong hininga siya. May trabahong naghihintay sa akin doon. Medyo malaki ang sahod. Isa pa, pumayag si Alvin na sumama siya sa akin doon sa Maynila. Si Alvin ay ang anak ni Arthur sa pagkabinata. Lalo pang nalungkot si Cecil sa kanyang nalaman. Huwag ka na malungkot. Nandyan naman na si Kuya Dante. Ang sabi niya, hindi na siya babalik ng ibang bansa at dito na ulit siya magtatrabaho sa probinsya. Sumagot si Cecil. Mamimiss po kita, Tito Arthur. Salamat kasi sa ilang taon ni Papa sa Taiwan, parang kayo na po yung tumayo kong ama. Kung malungkot ako, sigurado mas malungkot po si Mama. Napakunot ang noo ni Arthur hanggang sa nakita niyang lumabas na rin ng bahay si Cynthia. Cynthia, ano ginagawa mo dito? Baka makita ka pa ni Kuya Dante na kausap ko. Ayaw ko maginala siya. Sumagot si Cecil. Tulog na po si Papa. Sa katunayan, pinakiusapan ako ni Mama dahil gusto niya po kayo makausap. Dito na po muna ako, Tito Arthur. Hanggang sa lumakad na si Cecil pabalik sa loob ng kanilang bahay. Naiwan sina Arthur at Cynthia doon sa labas. Cynthia, ang mabuti pa dito tayo sa loob ng bahay ko mag-usap. Baka makita pa tayo ni Kuya Dante. Tumango si Cynthia. Pumasok sila sa loob ng bahay ni Arthur. At sa mismong pagsara ng pinto ay agad na yumakap si Cynthia sa kanyang bayaw. Natigilan si Arthur at naramdaman niya pang umiiyak ang kanyang hipag. Arthur, kailangan mo ba talagang umalis? Napabuga ng hangin si Arthur. Yun ang kailangan, Cynthia. Kailangan ko at kailangan ninyo. Dapat na maging magkalayo ang mga landas natin. Napasinghap si Cynthia. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Kahit pa naaalis ka na, gusto ko pa rin malaman mo na malaki ang parte mo sa puso ko. Napangiti si Arthur at nangilid ang kanyang mga luha. Hanggang sa pinadama niya nga kay Cynthia ang isang matamis na halik. Walang pagpalag na ginawa ang kanyang hipag. Saglit na tumigil si Arthur. Cynthia, sa huling pagkakataon lang sana. Ayos lang ba sa'yo? Matamis ang ngiti ni Cynthia at tumango ito. Hanggang sa muli na nga nilang dinama ang matamis na halik. Sa kasagsagan niyon ay binuhat pa ni Arthur si Cynthia at dinala niya to doon sa kwarto. Samantala doon sa labas ng bahay ay nakabantay ang dalagang si Cecil. Suportado niya ang kanyang ina sa kasiyahan nito kay Arthur. Naroon nga siya sa labas ng bahay na para ba siyang lookout kung magigising ang kanyang ama na si Dante. Ano kayang pinag-uusapan nila sa loob? Napapatanong pa lang si Cecil sa kanyang sarili nang bigla niyang marinig ang isang kakaibang ingay mula sa loob ng bahay ni Arthur. Alam niya na ang ingay na yon ay nagmumula sa kanyang ina. May kalakasan pa nga yon, pero napapangiti na lang si Cecil. Dahil sa sandaling yon ay alam niya na maligaya ang kanyang ina na si Cynthia. Kinabukasan ay nagtungo na nga rin agad si Arthur sa Maynila. Doon niya sinimulan ang panibagong buhay. Malayo sa kanyang nakasanayan at malayo kina Cynthia at Cecil. Kahit paano ay masaya naman si Arthur. Makakasama na kasi niya ang kanyang anak na kanyang pag-aaralin sa kolehiyo. Ganon din naman sina Cynthia at Cecil. Kahit paano ay nanumbalik na rin ang totoong saya sa kanilang pamilya. Tila bumalik na rin sa dati ang pagmamahalan na nasira dahil sa isang pagkakamali. Pero kahit masaya na ulit si Cynthia sa kanyang mister, hindi pa rin niya maitatanggi na malaki ang puwang ni Arthur sa kanyang puso.